I'll give it to someone special. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. A crowded room, friends with tight eyes. I'm hiding from you and your soul of eyes. My God, I thought you were someone to rely on. Me, I guess I was a shoulder to cry on. A face on a lover with a fire in his heart. A man undercover, but you tore me apart. Now I found a real love, you'll never fool me again. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I give it to someone special. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I give it to someone special. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I give it to someone, I give it to someone special. I gave you my heart, but you gave it away. Now I give it to someone, give it to someone special. Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening, a beautiful sight. We're happy tonight, walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird, here to stay is a new bird. Just sing a love song while we stroll along, walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman. We'll pretend that he is Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no, man. But you can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire to face unafraid the plans that we made, walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman and pretend that he's a circus clown. We'll have lots of fun with Mr. Snowman till the other kid is knock him down. Later on, we'll conspire as we dream by the fire to face unafraid the plans that we made, walking in a winter wonderland. Walking in a winter wonderland, walking in a winter wonderland. I'll be home for Christmas. You can count on
and snow and mistletoe. Class, can you hear me? Yes po, ma'am. Naririnig ako ng lahat. Yes po. Yes po. Okay, sige, let's start na ha. It's already 1:31. Okay, although hindi pa kayo kompleto, pero magsimula na tayo. Good afternoon, everyone. Good afternoon po. Good afternoon. Good afternoon po. Good afternoon. Kamusta kayo? How's everybody? Nakakain na ba kayo ng lunch? Nakapananghalian na kayo? Yes po. Sige, Yes po, ma'am. anong ulam mo? Meron pong birthday dito sa kabilang block sa kabilang bahay. O so may Naabutan ng bilaya. may pa-Shanghai ba? Tsaka pansit? Yes po, Yan minudo. Yan ang mga Tsaka biscuit. Yan, yung mga all-time favorite, di ba? Mga Shanghai, di ba? Hindi pwedeng kulang ang birthday pag walang Shanghai. Ikaw, Yes po. Aladin, anong ulam mo? Aladin? Itlog. Ha? Itlog po. Itlog? Anong klaseng itlog? Prito? Nilaga. Hard-boiled. Okay. Sige. Ikaw, John Patrick, nandiyan ka ba? John Patrick, kumain ka na ba? Nawala yata si John Patrick. Sino ba? Nikki, ikaw, kumain ka na? Wala raw mic si John Patrick. Nikki, anong ulam mo? Chicken Nikki? po. Chicken. Wow, sarap. Ano, fried chicken ba yan? Yes po, ma'am. Chicken na? Okay, sige. Yan ang mga favorite nating ulam. Okay, so I hope everybody's okay, no? Today we will be discussing our continuing our lesson about ethical communication. Ano lang class ha, itong yung ni-revise ko yung yung bandang dulo ng PowerPoint, no? Kasi meron akong nakitang mga materials kagabi na magandang i-discuss today. So magulat kayo, iba yung mga slides, no, compared dun sa nai-upload ko na sa Google Classroom at saka sa ERTU. Pero i-re-upload ko tong mga PowerPoint ha, para updated yung copy ninyo. Magaganda lang kasi yung mga materials na kagabi ko lang nakita habang nagbabasa ako. And then after lesson 3, magbibigay na ako ng quiz number 2. Baka sa Friday siguro, na pagka natapos ko na lahat ng klase ko sa technical communication itong week na to. And then I'm sorry to say class, no, na kasi nag-meeting ang faculty last Monday. We were reminded, no, about the use of ERTU. So I'm sorry to say na kahit nahihirapan tayo pare-pareho, kailangan talaga nating gamitin na ng 100% yung ERTU. So yung quiz na gagawin ko, yung quiz number 2 will be uploaded in ERTU. So just in case there are some of you here who are not enrolled yet, no, you just let me know. Ha? Kasi ayun wala akong choice class. Alam ko nahihirapan ng karamihan sa paggamit ng ERTU kasi kahit ako mismo nahihirapan, pero we really have no choice but to abide by what the school wants us to do. No, that is yun nga, gamitin yung ERTU. So for today, no, continuation of our discussion last time. Kung hindi ako nagkakamali, hanggang dun tayo sa ethical, yung 4 ethical frameworks, tama ba? Hanggang dun ba tayo huminto? Yun ang nakalagay sa notes ko Correct me if I'm wrong. Tama ba, class? Do you still remember? Yes po. Tama ako hanggang doon, no, sa ethical frameworks. Okay, so magsisimula tayo ngayon sa freedom of expression, no, and then papunta doon sa ethics in the workplace. But before that, sige, konting mood check muna tayo. Kamusta kayo? You may use the chat box and let me know how you feel today.
Kasi kanina doon sa klase ko kaninang umaga puro mga inaantok kasi medyo maaga yung klase. Tas ngayon din nakakaantok din yung oras natin dahil kakatapos natin kumain. Sige class, use your chat box. What's your mood today? Let me know. Wala pa nagtatype pa. Naririnig niyo pa ba ako? Yun, si Reyna, Christian. Christian malungkot. Bakit? Micaela, Richard, Jan, Lovely. Lovely, ano ba yan? Inaantok. Lunelyn, umiiyak ka ba? Ayan, Ruben. Naiinitan, ma'am. Ang init. Kaya pala pulang-pula yung ano mo pulang-pula yung emoticon mo Okay, Eunice. Dalawa pala yung Eunice natin, Lawitching and Coronado. Okay, Aliana, Jericho, Joshua. Okay, so in general, okay naman, no? May iba lang naiinitan. Sino yung parang yung sad face kanina? Christian, ikaw ba yon? Christian Villegas, ikaw ba yung nag-sad emoticon? Si Lovely po ata, ma'am. Ayun, tama si Christian. Wala sigurong mic si Christian pero nag-type siya kasi pahihirapan po natin ang sarili natin kay Moodle. Oo nga Christian Alam niyo kung ako lang masusunod, hindi ko gagamitin din talaga yung Moodle na yan kasi nahihirapan din ako sa totoo lang. Tapos pa, ang dami-dami kong ginagawa. No? Lately, I'm really swamped with paperwork dahil nakaschedule for accreditation ang RTU at binigyan ng kanya-kanyang assignment ang mga teachers under CBET. No, actually buong university ito. No, so talagang hindi ko rin alam kung paano ko matatapos yung paperwork na kailangan kong matapos within the week. Tapos yun pa, sumasabay pa. Pag mabagal ang ERTU, hindi ka man lang makapag-upload, no? Pag gagawa ka. Doon kasi namin gagawin mismo yung exam hindi katulad sa Google Classroom. No? Gawa na yung exam, so usually ginagawa ko siya in Word. Tapos i-upload ko sa Google Classroom. Pero for ERTU, talagang kailangan mo siyang gamitin, yung system, at doon mo mismo i-compose yung exam. Kasi marami pang mga very tedious. No, bago mo matapos ang isang exam, siguro aabutin ka talaga ng isang araw. Kaya kung ako lang class ang masusunod, talagang pero yun nga, we really have no choice but to follow the higher ups kasi yan din ang inuutos sa amin. Lovely, ano ba sabi ni Lovely? Ma'am, tired lang po, pauwi pa lang po kami. Galing kayo sa school? Ngayon, kumuha ng national ID. Star Mall po, ma'am. Sa Star Mall. Hindi sa hindi yung sa RTU. Kasi di ba ang RTU meron din silang fina-facilitate na yung pagtungkol sa national ID. Hindi po, ma'am. Hindi through RTU to. So, kanya-kanya to. Kanya-kanyang punta. Opo. Okay. So ano yan? Nag-apply pa lang or kinuha nyo na mismo yung ID nyo? Nakuha nyo na? Nag-apply pa lang po, ma'am. Bali yung ID po. Alam ko matagal yan bago makuha di ba? Medyo may kasagalan. Opo. Ayun, medyo matagal pa. Well, anyway, sige, no? I hope, ayun, na lang natin. Wala tayong choice class. So, basta kung sakaling magka-problema kayo, no? In-upload ko na yung exam, tapos magka-problema kayo, you just let me know. Para gawan natin ng paraan. Okay, so ayan we will continue na our lesson, no? Pero before that, no, wala tayong icebreaker, pero meron kasi akong prepare na question, no, na I would like to ask you, and then I would also like you to share your thoughts or your answers about the question. So yung issue ng bullying. Kasi pag-uusapan natin mamaya yung ethics in the workplace. Ang bullying kasi is something that is not only common in school. It is also common in the workplace. Ako, naging biktima na rin ako ng bullying sa workplace. Mamaya, ikukwento ko sa inyo ng maikli lang na i-share ko sa inyo yung experience ko later on when we come to that topic, yung ethics in the workplace. Pero kayo, class, no, I would like to ask you, what is your stand about bullying? And then follow-up question, have you ever experienced being bullied?
Sige, volunteers. Recitation yan ha. At ito, I always have my notebook with me. Sige, Richard, you start first. Yes, ma'am. In every aspect, in every perspective, sobrang mali po talaga nung bullying. Okay. And then, as a person na on hand, naka-experience yan, hanggang ngayon, grabe pa rin yung epekto niya sa mental health ko. Kasi, yung grade 1 po ako, nagsimula na talaga, kasi nga, di ba, bakla po ako. So, syempre, lagi akong nabubuli. Tapos yung Yes. yung bully ko na to, naging friend ko pa siya sa Facebook. And then, nakikita ko yung, siya, parang happy siya ngayon. Mayroon siyang in a relationship siya, may work siya. Tapos iniisip ko, nakita ko yun that time na, hala, friends kami. Paano nangyari na friends kami? Oo. Parang ang ganda ng Baka buhay. gumamit siya ng ibang pangalan. Do you know him? Do you know? Hindi ko na po maalala pa eh. Pero less lalaki siya, ma'am. Tapos, Ano pangalan niyang lalaki na yan? Hahanapin ko. hindi, pero grabe po talaga yung part na na parang, bakit ang saya niya? Bakit yung epekto nung ginawa niya sa akin, nandun pa rin sa akin? Yung ginawa niya ng mga nakaraan, nalala ko dati, binabato ko ng crumpled paper, tapos saasarin ka sa hallway, yung medyo tutulak-tulakin ka. Oo. Grabe lang yung epekto nun sa mental health ko na kahit na sabihin natin masaya ako ngayon, okay naman ako. Iba pa rin yung times na makikita mo yung gano'n. Tapos parang iniisip mo sa sarili mo na na parang bakit gano'n yung epekto sa'yo. Parang question mo yung sarili mo. Okay. Yun po. Okay. Thank you, Richard, for sharing that to us. Kasi alam mo, Richard, ang bullying talaga, no, especially kasi rin ako yan ang kinuha kong master sa graduate school, yung psychology, no, although mas nakalinya nga lang ako sa organizational psychology, pero ang bullying kasi lalo na kung naging biktima ka niyan nung bata ka pa, medyo mahirap mahirap i-overcome, no? Kaya nga halos lahat ng mga bullying experiences napaka-traumatic talaga, no? Some even have to go through counseling, no? Kasi yun nga naapektuhan talaga, no, yung hindi mo na overcome yung traumatic experience na yun nga sabi mo nga, Richard, hanggang ngayon na adult ka na, hindi mo pa rin nakakalimutan at somehow nakakaapekto pa sa'yo. Yun nga, no? Some people even have to go through counseling. Yes, tama yun, Christian, yung parang tinatawag na post-traumatic stress disorder. Okay, lalo na yung mga talagang severe cases of bullying, yung may talagang physical abuse din nakasama, no? Yung ginugulpe or what, no? So, ayun, no? I hope and pray, Richard, that you will overcome that one day. Okay? Thank you for sharing that to us. How about you, Nikki? You were also raising your hand earlier. Nikki. Ma'am, po? Halos same lang din po nung kay Richie na ayun nga po. Yung bullying is an inappropriate action po siya. So, kahit saan po mararamdaman mo yun. Like, pwede rin po sa school, pwede rin sa workplace, ganun. Kahit saan po, any age din, or any grade din po, makakaranas nung ganun. Okay. And then, agree din po ako sa, yung mga ma'am, may mga laws po tayo about bullying, like yung anti-bullying laws po, at saka yung sa cyberbullying po, sa social media. And then, yung mga mga prevention month, ganun po, para po mabawasan po or maging aware yung ibang tao sa pambubuli. Yes. Tama yun, no? Magkaroon talaga dapat ng awareness yung mga, yun nga, lalo na yung mga nagiging biktima ng bullying. Magkaroon sila talaga dapat ng awareness, no? Ano ba yung dapat na gawin? No, it's a serious issue. Kaya lahat naman halos ng schools may mga policies, no? May mga disciplinary action na ginagawa when it comes to bullying. Ganon din sa workplace. No, kasi it's also a serious issue in the workplace that you cannot just really take for granted.
Okay, thank you, Nikki. Aladin, were you raising your hand also kanina? Parang nagre-raise ka rin ng hand kanina. Aladin, can you still hear me? Yes po, ma'am. Sige, go Pero ahead. nakakahiya lang po, ma'am. Hindi, okay lang. Ayaw mo mag-share? Kung ayaw mo, okay lang. No problem. Ayon po kasi sa sa stand ko po, parang yung simpleng sa isang tao kasi Mm-mm. kunyari ako, simpleng asar lang sa iba, feeling ko di ako nang bubuli. Pero deep inside sa sinasabihan ko, may side effect na pala talaga sa sa kanya yun. Parang sa tao. Meron, Oo. opo. Tas Okay. yung na-experience ko po since simula po nung nag-enter ako ng grade 7 kasi inabutan po ng K-12. Parang po, ah, inaasar nila akong like zombie daw po. Tas Mm-mm. simula nun, kasi magka-classmate na po kami simula nun, grade 7 hanggang grade 10. So, hindi ko na po pinapansin pero deep inside po, nasasaktan ako Mm-mm. kasi ako kasi feeling ko talaga gano'n ako sabi ko, hindi naman ata. Pero Mm-mm. nung katagalan hinayaan ko na lang po kasi sabi nga nila kung maasar ka, talo ka. Yun nga. Okay. Thank you, Aladin, for sharing. Kaya nga klase, no, you really have to be kind always. Diba? Kasi you do not know what a person is going through eh. Even among your friends, diba? Minsan may mga, sa barkada natin, minsan may mga matitinding asaran tayo eh. No? Minsan kikita natin, tatawa-tawa lang yung kaibigan natin. No? Pero deep inside, baka dinadamdam niya yung mga asar natin sa kanila, yung mga biro natin sa kanila. Kaya yon dapat maging sensitive tayo. No, you have to realize that hindi lahat ng tao may pinagdadaanan actually. No, lahat ng tao mayroong pinagdadaanan nagkataon pa na inasar-asar mo siya, no. Even yung simpleng asar, 'di ba? Yung hindi bullying, yung simpleng aasarin mo lang or bibiruin, for all you know nung mga panahon na yon may mabigat na pinagdadaanan yung friend mo. Okay, so yan bullying is a serious issue as I've said earlier, not only in school but only in the workplace. Tapos yun nga, usually nagiging traumatic talaga yan, especially when you experience it when you were still a child, no? Pagkabata ka kasi, no, actually natatanim sa atin yung mga natin yung mga bad experiences, no? Hindi mahirap matanggal yan. Kaya yun nga, sabi ko, yung iba, other people even have to go through counseling to be able to overcome that traumatic experience. No, actually, yung mga bully class, no, kikita nyo sisiga-siga, akala mo kung sinong maton or what, pero actually malalakas ang mga insecurities ng mga yan. No? Yan ang taong malalakas ang mga insecurity. No, at kumbaga parang they are just trying to cover it up, no, by bullying other people. Pero Tama, more often than not, yung mga bullies na yan yung mga merong malalaking insecurities, malalaking mga hang-up sa buhay, no, na dinadaan lang nila sa pamamagitan ng pambubuli ng ibang tao. Kaya nga dun sa between the person who is bullying, yung bully at yung taong binubuli niya, actually parehong kailangan ng dalawa na yan ng psychological intervention. Kasi yun nga yung mga bullies na yan may mga may mga pinagdadaanan niya kaya ganyan yung mga yan, no? Kasi wala namang taong likas na masama no. I believe in the inherent goodness of people. Diba? Hindi naman pwedeng kakapanganak mo pa lang, masamang tao ka agad diba? So, ayun, you have to be aware na there is a reason behind that. Kaya sila ganyan. No, kaya kailangan din ng counseling ng mga taong ganyan. Okay? So yan, we will talk about more about bullying later on, no, when we get to the topic of ethics in the workplace. Okay? So thank you guys for sharing your personal experiences with us. So now let's go to freedom of expression. No, so freedom of expression is a basic right. No, lahat tayo mayroong karapatan na i-express yung sarili natin.
No? So when we say freedom of expression, it refers to, it includes the freedom to seek, no, information, no, freedom to receive information, no, impart information and opinions of any kind in any form. So itong freedom of expression na to, no, is not just only parang enjoyed, no, by Filipinos, but this is a universal human right. No, it is a universal human right. No, lahat ng tao sa buong mundo merong freedom of expression. In fact, this is protected under the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant of Civil and Political Rights. Okay, so freedom of expression, however, must be balanced, no, to protect order, maintain order rather, protect general welfare and public morality. So, ang freedom of expression, o pag sinabi kasi nating freedom, it means kalayaan. 'Di ba? Kalayaan sa pagpapahayag ng sarili natin. But you have to remember also, class, that there are limits to freedom of expression. No, walang absolute freedom. Okay, especially when it involves a harm to others, when you are already offending or hurting the feelings of other people. Kagaya ng nangyayari ngayon sa social media. No, social media has really been very toxic lately. Ako nga gusto kong magkaroon ng social media break eh. Kaso ginagamit ko rin kasing platform ang FB. No, for my classes, for the subjects that I am teaching. Pero kung wala siguro yan, siguro I will take a social media break kasi napaka-toxic ngayon ng social media, especially now that it is election time, 'di ba? Kanya-kanyang tanggol ng mga kandidato nila. Yung mga kandidato naman puro siraan ng siraan, 'di ba? Yung mga netizens, sa mga nagko-comment, talagang maaano ka na lang mapapailing ka na lang pagka nababasa mo yung mga offensive, derogatory language, hate speech, no? So minsan yan na-experience ko din yan, ano, minsan magko-comment ako sa mga Philstar, Inquirer, yung mga online newspapers, no? Mais naman yung comment mo. Pero pagka may nakabasa nun, merong netizen na hindi agree sa comment mo, minsan kung ano-ano ng insulto, diba, kung ano-ano ng insulto ang mga matatanggap mo. So pag ganun, ako binablock ko na lang. Hindi naman ako actually sumasagot. No? Although minsan guilty rin ako. Pag masyadong offensive yung sinasabi, minsan patola din ako minsan. Pero as much as possible, hindi ako sumasagot. Tsaka yun nga, binablock ko na lang. Okay, yan, yung mga derogatory offensive language, no, na denigrating others o nang mamaliit sa ibang tao, especially on the basis of race. 'Di ba? Sa Amerika ganyan So nangyayari na naman 'yan, ano, yung hate against yung mga black people. 'Di ba? Even yung Asians, victims of hate din yan lately. Nakikita niyo ba sa news yung mga Asians na ginugulpe, minsan wala namang ginagawa or minsan nakasakay lang sa subway tas gugulpehin. No, ayan yung when it comes to race, also ethnicity, no, ano tayo it's hard to say pero maraming mga Pinoy na ganyan, no, pinagtatawanan yung mga katutubo, no, gaya ng mga Igorot, no, yung mga Badjao, no, they are common subjects of ridicule, pang-iinsulto, no. Also gender, no, especially when it comes to the third sex. Ako talagang hate na hate ko yan, yung nilalait yung mga members of the third sex, whether you are a gay or a lesbian, talagang hate na hate ko talaga yan. No, para bang ano bang karapatan yung manglait, tao rin yung mga yan. 'Di ba? Na nasasaktan din kagaya ninyo, 'di ba? What makes you think that you are superior? No? That you are superior over our LGBT friends. Okay, so yun, yan ang mga common na mga nilalait-lait, no, especially pagdating sa social media. Okay, so let us be class, let us be careful of what comes from our mouth. Kasi once we said something, we can never take it back anymore. Even if you delete it, let's say for example, you
you wrote a very offensive or a very hurtful comment over social media, even if you delete it later, maaring nabasa na yun ng taong pinatutungkulan mo, or nabasa na rin ng iba pang mga tao. Lalo na sa social media, ang bilis kumalat. Kahit na-delete mo yun, baka mamaya na-screenshot na rin ng ibang tao yun. Okay, so yun, be very careful with the things that you say. At saka yun nga, be kind always, class. Hindi natin alam kung anong pinagdadaanan ng isang taong inilalait-lait natin eh. 'Di ba? So yung ayaw mo ring gawin sa'yo, huwag mong gagawin sa ibang tao. Kung ikaw ay ayaw mong masabihan ng ganung mga masasakit na bagay, dapat hindi mo rin yung ginagawa sa kapwa mo. Okay? So yan ang freedom of speech, Very short lang naman yung topic na yan. Now we go to ethics in the workplace. Okay? So this is really very important, especially you as future HR professionals. Sa lahat as HR people, siguro kayo dapat yung maging role model ng ibang mga empleyado doon sa company or organization na pagtatrabahuhan ninyo in the future, Kayo dapat ang maging isa kayo sa mga role models dapat as HR people. Okay, so ano tong ethics in the workplace? So this is a moral code that guides the behavior of employees with respect to what is wrong, and what is right, especially when it comes to conduct and decision making. Kaya halos lahat ng mga offices, organizations, companies, meron sila nung tinatawag na mga code of conduct or code of ethics, katulad sa RTU. We teachers, not only the teachers but also the administrative employees, yung mga non-teaching employees are also governed by a code of conduct. Yan ang sinusunod namin. It serves as our guide on how to behave properly, on how to behave professionally in the workplace. Okay? So ayan, yung work ethics naman, yung term na work ethics. So this is a set of values based on hard work and diligence. Okay, a work ethic may include being reliable, yung maaasahan ka, having initiative, yung meron kang kusa, ganyan sa workplace dapat meron kang kusa, hindi yung lagi mong inaantay na utusan ka bago ka kumilos, Katulad ko noon, as an executive assistant, I have to be 3 steps ahead of my boss. Yun bang bago pa ako utusan ng boss ko, alam ko na kung ano yung kailangan niya. So nasanay na ako na ganyan over the years dahil yun nga, ang taga more than 20 years akong nagtrabaho sa organization. And then, according to Brian Tracy, so we have 2 definitions here of work ethics. So the other definition is from Brian Tracy. I'm not sure if you know Brian Tracy, but he is a famous motivational and inspirational speaker, and he also wrote a lot of books, yung mga self-help books. So he defines work ethics as the ability to discipline yourself, to set clear goals, and then to work toward them every day will do more to guarantee your success than any other single factor. Okay, so yan, mahalaga para sa success ng isang tao. So isa sa mga factors na nagko-contribute sa success ng isang tao ay kung anong klaseng work ethics meron siya. Okay, so yan. So pag sinabi nating work ethics, we do not refer only to the employee. Sabi ko nga kanina, we follow a certain code of conduct or certain code of ethics. So this also involves the employer. Okay, so when we say work ethics for the employer, kasama dyan, it includes providing a safe environment for your employees. Dapat ligtas, yung environment ng mga empleyado mo. And also, it also includes treating your employees with dignity and respect. May maraming mga employers na gumagawa niyan. Yung hindi binibigyan ng dignidad,
hindi binibigyan ng respeto yung mga, ang akala nila, yung mga, minsan ang tingin ng ibang employer sa mga employees, no, unfortunately, parang alipin nila, no, na parang they are required to serve at their beck and call. Minsan nga hindi na mga official business ang pinapagawa, kahit mga personal matters inuutos din sa empleyado. Okay? And then also providing a fair wage for the services rendered, no, yung tama yung pagpapasweldo, lalo na meron tayong minimum wage, no, 537 pa rin yata hanggang ngayon dito sa Metro Manila. No, so kung ikaw ordinaryong empleyado na sumasahod lang ng minimum wage, dapat hindi bababa ng 537 pesos a day yung sinasahod mo. And then of course sa probinsya mas mababa, ha? May mga classification yan no? Sa probinsya mas mababa talaga ang minimum wage rate nila. And then lastly, handle all your business transactions with integrity and honesty. Okay, so these two words always come together, integrity and honesty. Yung honesty, isa yan sa mga elements ng integrity. No, pero mas malalim ang pagkakahulugan ng integrity kasi pag sinabi mong integrity, no, that means uncompromising adherence, no, to your moral values. No, kumbaga hindi matatawaran yung iyong mga moral values. Kaya nga pagka kayo hahalal, no, ng susunod na pinuno ng ating bansa, bukod dun sa achievements niya, no, yung mga accomplishments na nagawa niya, no, the next thing that you have, I think that comes second na lang I think the first thing that you really have to look at, no, in choosing a candidate is if the person has integrity. No, yung hindi matatawaran yung mga moral values niya. Kasi pag ganyan ang pundasyon ng isang tao, no, asahan mo talagang magiging maayos ang niyan. Magiging maayos ang pamumuno niyan or pamamalakad sa bansa natin, kahit presidente pa yan or kandidato pa yan for being a senator, no. Mabigat yung pagkakaroon, no, ng integridad, no, isa yan sa mga kailangan ninyong hanapin pagka pipili kayo ng kandidatong iboboto ninyo sa elections next year, no. So yan, no, yan yung work ethics for an employer. How about for an employee, no? So ito very basic to mga to, showing up on time, no, being punctual. Kaya alam nyo class, makulit ako pagdating sa punctuality. Actually, ngayon nga, medyo naglaylo na ako Dati, every meeting yan, magpo-post ako. Bago mag-meeting, magpo-post na ako sa Facebook. Class, please come on time. Ha? Kasi being on time is showing respect to other people. Sa totoo lang. Ako, very, very particular ako when it comes to punctuality. But it seems that a lot of students are really taking it for granted. Ha? Ang pagiging on time, no, being punctual is showing respect to other people. 'Di ba? So kung dito sa school napapalampas yan ng mga professor ninyo, sa workplace hindi na pwede yan. Ha? Kasi kung kayo habitual ang inyong tardiness, pwede kayong masuspend. Worse, pwede pa kayong matanggal sa trabaho, no, if you're always late, if you're always absent. No, kasama sa pagiging professional yan at saka sa work ethics, no, yung reporting to work on time. Kaya nga gusto ko sana habang bata pa kayo or habang estudyante pa kayo ini-instill nyo na sa sarili ninyo, no, yung being punctual. 'Di ba? Katulad niyan. Hindi tayo makapagsimula kaagad. No, kasi minsan 1:30 na pero iilan-ilan pa lang yung nasa klase, yung iba papasok 1:35, 1:40. 'Di ba? Hindi naman ako pwedeng magsimula ng kakaunti pa lang kayo. 'Di ba? So sana naiisip niyo na yung teacher ninyo maaga pa lang naka-login na. Inaantay lang kayong makumpleto para makapagsimula ng klase. Ganun din, respeto rin sa ibang kaklase ninyo kasi katulad ko halimbawa, no, kailangan matapos tayo ng 3 o'clock kasi meron din akong klase ng 3 o'clock. No? So if we do not start on time,
'Diba? So, kakapusin yung oras natin. Maapektuhan din yung susunod kong klase. No? So, these are things that you should not take for granted. Yung being punctual. As much as possible, kung mga 5 minutes before the time, mag-log in na kayo para kung may problema, magawan nyo ng paraan. 'Diba? Hindi yung kung kailan 1:30 or 1:35, tsaka pa lang kayo magla-login. Yun ang iisipin nyo palagi. No, being on time is also showing respect to other people. Okay? And then, to tend to company business the whole time while at work. No? So ito medyo, problema rin ito. No, when you're at work, no, you are expected to do official business only. No, things matters that are related only to your work. Madalas yan haluan ng personal. Okay, marami akong mga nagiging ka-office mates before na ganyan. No, may ginagawang personal na gawain habang nasa trabaho, gaya ng gagawa ng assignment ng anak. No? Habang nasa trabaho, ginagamit din yung resources ng office, no? Gaya ng computer, doon ita-type assignment. Syempre ipiprint 'yan, di gagamitin din yung printer at saka yung bond paper, no? Or minsan magta-type ng resume ng asawa, gagamitin din yung resources ng things like that. No? So iwasan niyo yung mga ganyan. Kahit nasabihin mo pa, wala naman kasi ko masyadong ginagawa No, hindi dahilan 'yun Hindi dahilan 'yun. If you are in the office, you are expected to do official business only. Unang-una, in the first place, no? Kaya ka nga sinuswelduhan nung company na yon dahil ine-expect nila na gagawin mo yung trabahong dapat mong gawin. And then number 3, to treat the company's resources, equipment, and products with care. No? So hindi ikaw ang bumili ng computer na ginagamit mo sa office, no? Yung desktop mo sa office or yung laptop mo, yung ginagamit ninyong copy machine, yung ginagamit yung printer, no, or calculator, adding machine, no, and other equipment. Hindi ikaw ang bumili niyan at opisina may-ari niyan, okay lang na sirain mo yan. Okay? May accountability din tayo dyan kasi ganyan sa office yan, katulad sa RTU, no, yung mga laptop na ginagamit ng mga professors, no, pag umalis kami ng RTU, ibabalik namin to in good form, hindi lang good, in excellent form. Kung paano namin siyang kinuhang maayos, ganun din namin siyang ibabalik. So pag may nasira yan, or naiwala mo yan, di ba, babayaran mo yan. Okay? So yun, the word is malasakit. Dapat may malasakit kayo dun sa company ninyo. No? So alam nyo guys, no, if you love your work will love you back. Totoo yun. Okay? So yan, dapat matutunan nyo yan. And then to give respect to the company by working with honesty and integrity. No? So dapat wala tayong mga ginagawang kalokohan. No, ang integrity kasi doing the right thing even if no one is looking at you or even if no one is watching you. Okay, yan din yung parang yan na rin yung business card mo. 'Di ba? Parang parte na ng pagkatao mo yan factor yan for being successful. No, kita nyo sa government. 'Di ba? Maaring minsan ito, ba't ganito tong tao na to? No? Involved sa graft and corruption, nagnanakaw, no? Sinusuportahan yung EJK, yung extrajudicial killing, tapos naging presidente pa ng Pilipinas. No? Alam niyo klase, hindi lahat ng araw Pasko. 'Di ba? What I mean is that, no, lahat ng mga ginagawa nating kalokohan sa kasalukuyan or kung may ginagawa tayong kasamaan sa kasalukuyan, no, may balik yan. Laging may balik yan. Yan ang tatandaan ninyo. No, you cannot escape from the rule of law, no, and most especially from the rule of God. No, even if no one is watching you, no, walang taong nakakakita sa kasamaang ginagawa mo, pero yung Diyos natin sa taas, nakikita lahat ng ginagawa ninyo. Okay, so yun yung lagi yung tatandaan. Okay. Professionalism, no, lagi nating naririnig to, especially in the workplace, no, act professional.
talk like a professional, dress up like a professional. Kayo guys, what's your take about professionalism? Pag sinabing professional, anong dating yan sa inyo? Anyone? Sige, Lunilin. Sige, Lunilin, go ahead. Can you hear me? Professionalism po is like respecting other people po. Respecting other people. Okay, sige. Thank you, Lunilin. How about you, Ruben? Ruben? Hello po. Ano, Hello? Sige, go ahead, Ruben. being objective po siguro kasi yung iba yung tulad ng mga professionals na psychologists, nagiging, ano po, kadalasan nagiging emotionally involved po sila dun sa client nila. Okay. So kasi po, nagiging example po minsan, nagiging clouded po yung judgment nila kapag naging emotionally involved na sila sa client nila. So pag professionalism po, dapat objective ka lang. Okay. Or maybe, Ruben, siguro applicable din dyan yung you have to keep a dividing line between personal and professional, right? Parang ganon, di ba? Yes. Dapat may distinction. Okay, thank you, Ruben. How about you, Nikki? Nikki? Ayun po ma'am, yung para din po i-respect ka ng mga kasamahan mo in the workplace po. Kasi if you dress professionally and if you act professionally po, ganun din po yung balik nun sa'yo. Okay, good. Thank you, Nikki. Aladin, were you also raising your hand? Aladin? Loading pa po, ma'am. Nasabi na ba? Nasabi na Aladin? O sige, okay. Okay, saka ibasahin ko lang yung may chinat si Mr. Nagrampa. Maturity, pero may question mark. Okay, kasama na rin yun. And it's not just about maturity, no? Pero kasama na rin yun sa pagiging professional, no? Maturity pagdating sa anong mga bagay. No? So, yan. So, I have two definitions here of professionalism. So, one definition, the first one, came from David Maister, no? From his book, True Professionalism, The Courage to Care About Your People, Your Clients, and Your Career. So, according to him, no, professionally is predominantly an attitude. It implies pride in work, commitment to quality, a dedication to the interests of the client, and a sincere desire to help. No? So overall, it is an attitude, sabi ni David Maister. Whereas, according to Professor Claudine Sherrill of Texas Women's University, she defines professionalism as a lifelong set of beliefs, no, attitudes, ganun din ang sabi ni David Maister, attitude, and behaviors that must be learned. No, dapat ninyong matutunan, internalized, no? So hindi naman pagka pinanganak ka na professional ka na kaagad, no? Parang yung values din, yung virtues, 'di ba? That these are something that are taught to us. And then because of constant practice, no, we always do it. Yun, nai-instill na sa atin yun na parang second nature na yun sa atin. So it also says here that professionalism does not just happen with the completion of a degree and certification. Okay, so hindi komot nakagraduate na kayo, no? May degree na kayo, HRDM, tapos kukuha pa kayo ng exam, yung CHRA pagkadating niyo ng pagdating ng fourth year ninyo. No, so it doesn't automatically mean that if you get your diploma or you pass the licensure exam, you are already considered professionals. Diba? Kasi yun nga, it is also an attitude. No? Kailangan maituro yan sa inyo. Someone must motivate you. Someone must model it to you. Must be mentored. No?
Ayan, kaya nga tinuturo yan dito sa school, no? Siguro sa ibang subjects baka may mga topics din na ganito, no? Yung work ethics, yung professionalism. Kaya nga yan itinuturo sa inyo. No? Kasi yun nga hindi nyo naman malalaman itong mga bagay na to unless it is taught to you. Okay? And then yun nga, no, because of constant practice, pag lagi ninyong nakikita, no, meron kayong good role model, no? So ayan, na-acquire ninyo yung ano na yon, yung attitude na yon of professionalism. Okay? So ito, no, professionalism and the college student. Okay, so students should understand that professional self-identity is a state of mind, no, identifying one's self as a member of a professional group. Okay, so yan, for example, no, the following considerations are important in setting a professional tone, no. Halimbawa, yung telephone etiquette. So sa workplace, hindi lang basta-basta yung hello, di ba tayo ganun tayo sa makipag-usap sa kaibigan. Minsan nga kahit nanay natin o tatay natin, ganun-ganun lang natin kausapin, no. Lalo yung mga kaibigan natin. No, okay, what's up? Ganun, what's up? Anong problema natin? So sa office hindi pwedeng ganyan. Actually, yung telephone etiquette, no, yung kung paano mag-handle ng mga phone calls, even yung paano sumagot sa phone, no? May mga seminars yan. Isa yan sa mga first seminars na ina-attenda ng mga employees, no, after the orientation. Ako nung pumasok ako nun sa ADB, kung ano-anong mga seminars yung inattendan ko, yan, kasama na yan, yung telephone etiquette. No? So sa office, hindi lang basta hello, di ba? Usually sasabihin mo yung department mo, halimbawa, good morning, this is the HR department, this is Eileen speaking, how can I help you? O how may I help you? Ganon. Okay? Merong tamang pagsagot at pag-handle ng mga phone calls, no? Tapos yun, kahit nga di ba, yung mga sa BPO, sa mga call centers, no? Yung mga nasa customer service, normally they entertain irate callers. Diba? Madalas, yes, ma'am. nagmumura yung mga yan. Totoo, ma'am. Yan, diba? So ikaw pipigilan mo. Meron nga akong story no, na minura siya nung client. Tapos siguro na uminit ang ulo niya, namura niya din. Recorded ang mga nakalimutan niyang i-mute. Recorded ang mga conversation. So ayun, buti nga hindi siya tinanggal pero parang nabigyan siya ng disciplinary action. Okay? So ganyan sa workplace, no? Kahit na minumura-mura ka na, nilalait-lait ka na nung taong kausap mo kung ano-ano sinasabi, no? Professional pa rin dapat ang dating mo. Ako marami na rin akong mga experience na ganyan, no? Especially when you are dealing with external clients. No, pag yung mga co-employees mo, mga bosses, wala namang halos ganyan. Although may mga instances din, pero usually na-experience ko yan pag yung sa mga external no, yung mga hindi taga mismo doon sa organization. No, pero yun nga you have to keep your cool, you have to keep your demeanor kasi that's part of professionalism. No, hindi pag minura ka, mumurahin mo rin, bawal yun. Ikaw pang mapapagalitan pagka nalaman na minura mo yung yung kliyente mo. Okay? So yun, modes of communication, no? So usually sa office formal ang communication, no? Lalo na pag manggagaling sa mga higher ups. Normally they would communicate through a memo or through a letter. No, pero yung mga regular communication, no, conversation, yan, email, no, tsaka yun, accepted na rin yung mga instant messaging like yung Viber, ginagamit na rin kasing official form of communication. Pero dinidiscourage din yan, especially sa mga organizations na malalaki kasi yun nga yung issue of privacy. No, baka may naililik or nalalaman ng ibang nakakakuha ng information yung ibang mga tao na hindi dapat makakuha ng information na yon. No, even how the way you dress, no, that's part of being a professional. Sa office hindi pwede basta-basta ka lang mag-jeans na maong, naka-rubber shoes, no, unless kung every Friday pwedeng dress down. No, pero pagka
Usually, pag Friday, doon sa office namin, kasi nga international organization siya, talagang very formal. Smart casual ang tawag namin, no? Hindi talaga yung 100% na dress down na nakamaong, naka-rubber shoes, naka-t-shirt, no? Smart casual pa din. Okay? So yan, no, hindi pwede yan, lalo na yung mga malalaking print na mga usually pagka yung mga neutral colors lang, no, hindi yung mga loud colors, no, even yung sa earrings, no, usually mga simpleng earrings lang, hindi yung mga earrings na dangling na minsan hanggang bewang yung haba. Diba? So ayan, pati yung sa shoes na sinusuot mo. No, so lahat yan, that's part of being professional. No, so ito, transitioning to the workplace. No, maraming mga studies, no, there have been studies conducted that students are having a difficult time transitioning from the school to the workplace. Okay? Katulad sa pagdadamit, 'di ba? Sa pagdadamit, 'di ba? Sa school, bagay sa school naka-uniform din naman kayo, no? Pero minsan hindi pa rin natin alam kung ano yung proper office attire. No? So kahit nga kaming mga teachers kahit na even if we are teaching from home, no, constantly we are being reminded, no, that we have to appear decent, no, during online classes. 'Di ba? So ano rin yun sign of respect din yun doon sa mga taong kausap ninyo 'Di ba? So anong mararamdaman ninyo kung yung teacher ninyong nagtuturo naka-duster o kaya siga si teacher, nakasando lang habang nagtuturo no? So, wag ganun. Kahit kayo, no? Kahit na hindi ko kayo nire-require na mag-open ng camera ninyo, no? Hindi naman ako mahigpit pagdating sa ganyan, pero may mga ibang teachers kasi akong alam, no, na nire-require nila na naka-open yung cam para daw nakikita nila talaga na nandun talaga yung estudyante. No, hindi hindi manikin lang yung pero kasi sa FB, yung manikin lang pala yung ulo lang ng manikin yung nakikita wala pala talagang tao. No? Kasi pag ako naman, I trust that you are really there, no, behind your beautiful profile pictures, no? Kaya hindi na rin ako nagre-require. No? So yun, isa pa to, yung culture of passing rather than excel. Lalo na ngayong nag-online learning tayo. No? Siguro nga dahil masyado ng pagod ang mga bata. No, yung culture of passing na lang rather than excel. Yung makapasa na lang. No, kahit na na lang, yung parang yung quality ng trabaho hindi na iniintindi basta na lang may maipasa. So hindi rin pwede yan sa office class. Malaki ang expectations ng mga boss, magiging future bosses ninyo in the first place, no? That is the very reason why they hired you. Because they know that you are going to deliver what is needed from you. So hindi pwede yung quality ng work mo ganun pa lang. No, as much as possible 100% walang mali yung mga isasubmit ninyong mga kung ano-ano man ang hinihingi sa inyo ng boss mo. Dapat na proofread mo na 'yan. No, yung format maayos. No, tama yung mga nakasulat. Nakakahiya din naman kasi, di ba, kung yung boss mo pa ang magpo-proofread, di ba? Expected na kapag pag binigay mo na sa boss mo, maayos na niya at kung kailangan niyang pirmahan yun, pipirmahan na niya lang. Okay? And then also when it comes to lax attendance policies, no, as I've said earlier, no, dapat talagang ma-instill sa inyo, no, yung being punctual. Okay? Do not take those things for granted because those things matter. No, I tell you, when you are already working. Maaring ngayon, nakakalampas yan sa prof ninyo. Ay, mabait naman si mami kahit late. Okay lang, napapapasok pa rin namin. Okay lang kahit absent. No, kasi pagka naman nagpaalam kay ma'am, lagi na lang naman niya sagot, okay lang, no problem. Kasi ganun ako Lalo na pag sabihin, may sakit. No, ano pa bang magagawa mo kung masama ang pakiramdam? Di mo naman mapipilit ang batang pumasok. Pero alam nyo guys, sa office, even yung kahit may sakit ka, sometimes pag marami kang ginagawa, hindi excuse yun para maging absent ka. Ako, I have already experienced that a lot of times. No, minsan nga may mga instances na may sakit ang anak ko, pero kailangan kong pumasok kasi may kailangan akong tapusin, may deadline ako nung araw na yun. No?
So, ayan, ako mismo, minsan kahit sama ng pakiramdam ko, talagang halos gumapang na ako sa ano, pero hindi ako basta-basta pwedeng mag-absent. Okay, so yan, yung mga bagay na yan, ano, kaya there are studies that show that students are having difficulty transitioning from the school to the workplace. No, kaya yung ibang mga, kasi pagpasok ninyo sa trabaho, hindi naman kayo agad permanente. Meron pang 6-month probationary period yan. 'Di ba? Pag 6-month probationary period, diyan makikita no nung employer mo kung karapat-dapat ba na gawin kang regular. 'Di ba? Kung lagi kang late, lagi kang absent, mali-mali palagi yung trabaho mo. No, hindi ka nakaka-submit during deadline. Sa tingin niyo ba magiging regular kayo? Diba? So these are things that you should not take for granted, class. Kaya habang kayo bata pa, no, at itinuturo itong mga bagay na to sa inyo, you should take them seriously at lagi ninyong tatandaan. Okay? So ano ba yung mga aspects of professionalism? Marami-rami na rin tayong pinag-usapan, no? Especially when it comes to communication. Diba? So ayan, madalas kong napapansin lalo sa email, no, among students, no. Kung hindi ko kayo naging hindi, ngayon pa lang naman kasi ninyo tinitake up yung subject na technical communication, no. Pero dun sa mga past students ko, yung una kong sinabi sa kanila, if you are writing an email, no, whether to your professor or to any other person, you should treat it as if you are writing a letter. Kasi maraming mga estudyanteng hindi alam kung paano gumamit ng email. No, walang subject, ni hindi lalagyan ng subject. Minsan nga ni hindi nilalagay kung sino yung pangalan, no, yung pangalan ng sumulat. Especially if you are only using your nickname in your email address. No? So minsan diretso, ma'am, pwede bang ganito? No, wala man lang, dear Ma'am Eileen or dear Professor Santos, good morning. No, I'm writing this email because ganyan. No, ganun yung tamang pagsusulat ng email. Or yung iba, basta-basta lang may attachment. No, send na kagad yung email, in-attach lang. Ni wala man lang nakasulat do sa body ng letter what that attachment is about. No? Yung mga bagay na ganun, dapat i-ano nyo yun. Matutunan nyo yun, class. Kasi sa business, hindi pwede yung ganun. You have to communicate properly. No, text lingo is not applicable. Alam niyo naman sa text, no, shortcut palagi, no, kaya nga nauso yung term na Jejemon. Huwag niyong gagamitin 'yan sa formal business communication, even yung mga slang language. No? Useful sentences. Make sure that your grammar is correct. Okay? So yun din, threatening, harassment, no, any communication that implies threats or harassing someone is also not acceptable. That might cause you a problem later on. Okay? So ganyan din sa email. No, kahit na galit yung taong nag-email sa iyo tapos sasagutin mo, no, masasama din yung mga nilagay mo, nako, bawal din yun. Okay? Hindi professional yung ganon. Okay? So, sabi lagi ko sinasabi when they go low, you go high. Ganon yun. No, doon mo malalaman ang pagkatao ng isang tao pagdating sa mga sitwasyon na ganyan. No? Wag kang do not stoop down to the level of that person. No, kung bastos siya, hayaan mong siya na lang yung maging bastos. Wag kang maging bastos din. Ako, yan ang prinsipyo ko sa buhay Ha? So, hindi okay lang na bastusin ako, pero hindi kita papatulan. Kasi hindi ako ganyan ng klase ng tao kagaya mo na bastos. Yun ang bottom line nun. Okay? Personal interaction. No? So, when you deal with people in the workplace, no, professional courtesy and respect. No, hindi dadating ka sa office, upo ka na lang, hindi ka man lang nag-good morning dun sa mga taong katabi mo. O nag-good morning ka dun sa boss mo. Diba? Hindi naman katulad dito sa bahay. Pagkagising natin, baba, kain. Hindi man tayo nag-good morning, Nay, morning, Kuya, morning, Ate. No? Iba siguro ganun. No? Pero sa bahay, hindi tayo ganun . Diba? So, hindi pwede sa office yan. Okay?
O kaya late ka na nga dumating eh, tapos ikaw pa galit, di ba? Ikaw pa yung hindi nang babate. Di ba? Tsaka yun, isa pa yun, dapat mas maaga kayong dumadating. Yung doon sa issue ng punctuality, I forgot to mention earlier. Dapat mas maaga kang dumadating sa boss mo, hindi yung boss mo pa yung mauuna. Okay? Ako class, nung nasa organization ako, maaga ako talagang dumadating. Ang lapit lang ng bahay ko, pero I see to it na mga 6:30, between 6:30 to... Yung boss ko kasi dumadating, mga 7, 7:30, maaga yun eh. So I see to it na nandun na ako bago pa siya dumating. Kasi bubuksan ko na yung office niya. No? Kung may mga meeting siya ng maaga, ihahanda ko na doon. Or minsan nga, the day before, nakahanda na doon yung mga kailangan niya kung meron siyang meeting. No? So yan, treat people with courtesy and respect. And then yung when it comes to criticism, no, so that's very normal in the workplace. Sometimes you get criticized because of your work, no, dahil hindi siya good quality, maraming mali. But you have to take criticisms in a constructive way. Kasi ganun naman talaga eh. And there is always a proper way, no, when you want to say, to tell a person that there was something wrong in her work, in his or her work. May tamang pagsasabi nun. Hindi pwedeng, mali yan. Ano ba yan? Ang pangit niyan. Hindi basta ganun lang yun. No, you have to tell it in a nice way, in a professional way, that you will not offend, insult, or hurt the feelings of that person. Ako, maswerte ko pagdating sa mga boss ko. No, kung may mali man akong magagawa, talagang maayos yung pag-uusap namin kasi you learn also from your mistakes. Doon ka natututo eh. At ako rin, na-appreciate ko rin kung nasasabi sa akin kung ano yung maling nagawa ko kasi doon ako matututo para sa susunod eh hindi ko na ulit gagawin. No? So, wag ninyong personalin yung mga ganyang bagay. No, trabaho lang yan kasi after work, ayan na naman, magkakaibigan din naman kayo after work eh. No, so yun, you have to take criticisms in a constructive way. No, also when it comes to voicing your concerns, no, venting frustration. O normal din sa office, no, when you observe, when you see that something is wrong, no, something was not done in the right way, no, pwede mo namang i-voice yun eh. No, pwede mong sabihin yun, you can speak up. Diba? Kaya nga tayo, yun nga, yung babalik nga tayo dun sa freedom expression of expression eh. But in a manner that will not offend or insult other people. No? Plus, there's always a nice way of saying things. Yun ang lagi ninyong tatandaan. No, yun, yung ating, yung motto natin, no? When they go low, you go high. Ganun yun. No, hayaan mo nang sila, may masabi sa'yo. Pero sila, wala silang masasabi na ikaw binastos ka rin niya, no, nagmura ka din. No? Ayun, dapat talaga ma-practice natin yan. Alam ko, it's not that easy. Ang hirap magpigil ng galit. Lalo na kung napaka-abusive ng taong, verbally abusive, no? Physically abusive. Ang hirap minsan magtimpi. No? Pero yun nga, pag sa workplace, dapat ganyan. You have to become rational. No? Ayan, do you know a workplace classroom bully? Okay, so sabi ko nga yun, kukwento ko lang na maikli. Nabully na rin ako sa workplace. No, one of my bosses, may isa ako naging boss. Marami akong mga naging boss na iba-iba yung mga nationality. No, American, European, Japanese, Chinese, Taiwanese, lahat na yata. No? So, ayoko mag-stereotype. Pero normally, no, not just from me, but also from other employees. Siyempre, minsan nagkakakwento-kwentuhan kami. Pagka yung mga South Asian, no, yung mga taga-India, Pakistan, ganyan, Bangladesh. No, yan ang mga madalas na medyo nagkaka-conflict kami pagdating sa trabaho. No, so I had an Indian boss na napakalakas ng personality. No, I will not go into detail anymore, pero talagang nabubuli na talaga ako. No, pero yun nga hindi ka pwedeng sumagot sa kanya kahit na masakit siya magsalita. No, so minsan yun, pagka hindi ko na minsan kaya yung mga sinasabi sa akin, minsan pupunta ako sa CR, doon na lang ako iiyak minsan.
no? Or kaya pagdating ko sa bahay, no, iiyak dito ko, iniiyak, nilalabas lahat ng mga ano ko, pero never ko siyang sinagot, no? Until one time na talagang hindi na ako nakatiis, no? Kasi ang katwiran ko kung walang taong mabubuli kung hindi mo hahayaang ibuli ka ng iba eh. No, minsan kasi may consent din hinahayaan natin silang ganon. No, tsaka pag alam mong tama ka, ipaglaban mo yung sarili mo kahit isa ka lang na lumalaban. No, ganon yun. So, in other words, I confronted that boss. Talagang kinausap ko siya. No, pero in a calm way na hindi ako sumisigaw. No, so kahit galit ako nung time na yun na kinakausap ko siya, talagang I still maintained my calmness, my professional demeanor. Kasi for all you know, baka kung sigaw-sigawan ko siya, baka ako pa baliktarin, ako pa yung maging masama. No, so nalaman din niya nung pinakamataas na head nung nung department namin. So eventually, no, tinanggal na siya sa akin as my boss at hindi ko na siya nakatrabaho. Okay, kumbaga parang pinaglaban ko yung karapatan ko. Pareho lang naman kami empleyado di ba? Kahit na boss ko siya, empleyado rin lang naman siya nung kumpanya namin. So wala rin siyang karapatan na natratuhin ako ng ganon. No, you should treat people with dignity and respect. Okay? So yan, ano ba yung mga covered ng professional ethics pa rin, yan yung personal life, no, respect for resources, guidelines for professional ethics. So napag-usapan na natin to, no, yung professional manner includes being on time, being polite, being respectful, no, yung maaasahan ka pagdating sa trabaho, no, alam nyo class sa office, no, kahit natambakan ka ng trabaho, at ano yung binigay sa'yo. Kahit pagod ka na, kahit na lampas ulo na yung dami ng trabaho ibibigay sa'yo, no, kailangan mo siya talagang gawin. You have no choice but to obey. Yun nga, isa pang motto pag nasa workplace ka. Obey first before you complain. Ganon. No, at the end of the day, kahit na reklamo ka ng reklamo, kailangan mo pa rin gawin yung trabaho na yon. At instead na magreklamo ka, no, gawin mo na lang para matapos na at ma-submit mo na sa boss mo. You also have to learn to separate your personal life from your private life. No, hangga't maaari yung mga problema mo sa bahay, huwag mong dadalhin sa trabaho. No, you have to maintain a dividing line between your personal life and your professional life. Avoid discussing your personal problems in the office. No, hindi mo alam kung sino yung talagang pwede mong pagkatiwalaan diyan, no? But for all you know, baka na-i-chismis ka na sa ibang mga empleyado dahil kwento ka ng kwento sa kanya tungkol sa personal mong buhay. Okay? Keep your personal phone calls at a minimum. Yan, hindi naman natin maiiwasan yan. No, katulad ko, no, nung when my kids were still small, pagka nasa office ako, no, tinatawagan ko sila pagka lunchtime o kaya pag yung merienda sa hapon, no, yung may ilang minutes ako. Sa lunch, mahaba kasi 1 hour So doon ko talaga kinukumusta yung mga anak ko. Lagi yan, everyday yan. No, kung nakarating na sila from school, nakapag-lunch na sila, ano yung mga assignments nila, may kailangan ba akong bilhin na project, things like that. No? So yan din, babawasan ninyo as much as possible yung mga personal telephone calls. And then, question, no, is it a good idea to date someone that you work with? No, kasi nangyayari naman talaga yan yung mga office romance, madalas yung mga napapangasawa dating office mate, no? Kaya kayo nagkakilala kasi you work in the same office or you teach in the same school. Okay? So, if you're going to ask me, there's nothing wrong with it. Diba? As you know how to carry yourself. Yung discreet kayo. No? Walang hindi pwedeng PDA. Alam niyo yung PDA, class sa office. Yes, po. Diba? Yes po. So, kung gusto niyo mag-holding hands, after office hours na lang pag wala na kayo sa opisina. Bawal po sa break.
Bawal pa rin kasi nasa loob pa rin kayo ng office eh, di ba? So ako, walang masama dyan as long as you act professionally. Di ba? Hindi yung nag-PPDA kayo sa loob ng office. No? Or minsan nga kahit boss, secretary, dun sa dati kong workplace, maraming ganyan. No? Yung boss at yung naging secretary, sila yung nagkatuluyan. Pero yun nga, no, they still act professional. No, hindi mo sila makikita sa office na nag-PPDA. Kala nga minsan magkagalit kasi hindi nag-uusap no. Pero yun nga you have to be professional when it comes to these things. Kasi mapipili mo ba yung taong magugustuhan mo? Diba? Hindi naman naman pwede sabihin ako, hindi pwede yung ang mapangasawa ko ka-office mate ko, or hindi pwede yung mapangasawa ko co-teacher ko, kasi love comes at the most unexpected places, right? Hindi mo mapipili kung saan lugar mo makikita yung iyong magiging yung iyong magiging forever, sabi nga nila, 'di ba? Pero yun nga lang, dapat alam ninyong i-handle. Yung sana yung hindi kayo nagiging subject ng office gossip. No, baka mamaya kasi mag-away kayo doon, 'di ba? Magsigawan kayo doon, 'di ba? Tapos maaapektuhan yung trabaho mo, yun ang hindi maganda. Although yun nga alam ko may ibang mga companies na dinidiscourage siya. Or minsan, pagka magkaparehong department, usually pinaghihiwalay nila para wala ding conflict of interest. Lalo na pagka nagkatuluyan na, naging mag-asawa na. No? So minsan pag pareho sila ng department sa simula kung saan sila nakakilala, usually pag nag-asawa na, pinaghihiwalay ng department para yun nga wala yung tinatawag na yung conflict of interest. Okay? So ito din, do not steal or waste resources. No, you know naman that stealing is illegal, unethical. So kahit na marami pa kayong mga nakikitang office supplies diyan, no, yan ang mga madalas na ginagawa ng empleyado Maraming ballpen, maraming lapis, maraming bond paper, yung mga post-it at kung ano-ano pa, even yung stapler, puncher, inuuwi sa bahay. No, masama 'yun. No, it's like stealing. Kahit na sabihin nyo, minsan kahit nga yung toilet paper sa CR hindi pinapalampas no, para hindi na bumili ng toilet paper, kaya palang bilis maubos ng toilet paper sa CR araw-araw nag-uuwi ka ng 2 rolyo ng toilet paper. Okay? So kahit na mga maliliit na items pa yon, no, even if you say that they are not expensive, no, basta kumuha ka ng isang bagay o gamit na hindi sa'yo, pag nanakaw yun na lang isipin ninyo. Okay, so pwede naman nating bilhin yan sumusweldo naman tayo So minsan lang, no, we just those things that just catch our fancy sometimes. Minsan natutuwa lang tayo. No, so pero yan, wag nating gagawin yan. Okay? So medyo bibilisan ko na lang kasi it's almost it's already 2:43, no? So these are 5 factors that demonstrate a strong work ethic, no? Yung integrity na pag-usapan na natin yan. No, integrity and honesty. No, so iba ang magiging tingin sa iyo ng isang tao, no, especially your colleagues at work, no, your coworkers, your bosses, your superiors. No, ibang magiging iba yung high regard na matatanggap mo. Pag makikita nila yung integrity mo, no, if you have high moral values. No, yan ang isa sa mga factors which will lead you to success. Yung integrity as a work ethic. Also yung sense of responsibility. Okay, so sabi ko nga sa inyo, minsan sa office, kahit may sakit ako, masama pakiramdam ko, or sometimes nga even kahit yung mga anak ko may sakit, hindi ako basta-basta makapag-absent kasi may responsibilidad ako na dapat gawin lalo na pag may deadline. Okay? Meron nga ako natatandaan nung naka-office mate ko, no? Ewan ko, parang masabay yung kanyang, matagal na yon, no? Actually, best friend ko yun sa office. Meron yata siyang pinagdadaan ng personal problem that time. Loaded din kami nung sa trabaho. At nung araw na yon, kailangan naming, meron kaming deadline, no? Kumbaga, in other words, we cannot go home. No, hindi kami makakauwi kahit na anong oras kaming abutin nung araw na yon, hanggang hindi namin na isasubmit yun sa boss namin. Okay, so yun, kasi halo-halo na, tas may nag-trigger pa, no? May isang triggering factor pa kasi meron kaming isang office mate din na may nasabi sa kanyang hindi maganda.
No? So parang doon na siguro siya sumabog. Nag-walk out siya, in other words. Hindi na tinapos yung trabahong dapat niyang tapusin. Okay? So tinatawagan namin siya, hindi na siya sumasagot. No? So inano ko na lang na wala na, hindi na namin siya maaasahan na gawin yung trabaho na yon. So ako na yung tumapos. No, kumbaga parang gusto ko na nga rin mag-walk out nung araw na yun. Gusto ko na rin umiyak nung araw na yun kasi sa sarili ko, meron din akong kailangan tapusin. Dumagdag pa yung yung trabaho niya. No, so I ended up doing her work also. Pero awa ng Diyos na isubmit ko naman. No, pero anong oras na ako umuwi yata? Nung tandang-tanda ko yun eh. Kasi ilang araw din kaming hindi nag-usap nung friend ko na yun eh. Kasi after noon, parang mga 2 or 3 days siyang hindi pumasok. Okay? So yan, no, yung sense of responsibility. Pag may ibinigay sa inyo, no, kay ayaw ninyong gawin or what, dahil ang dami nyo nang ginagawa, you can't say no. Kasi responsibilidad niyo yan. And also yung quality of work. No, hindi komot minamadali ka, may deadline kayo, okay lang na napaka-inferior nung work na ginawa mo. Maraming mali. Basta lang makahabol sa deadline, hindi rin pwede yun, class. No, if you can get away with that here in school, no, mabait naman si Mami. Kahit mali-mali naman, daing mali sa spelling, mali ang grammar, lahat mali. Diba? Okay lang kay Ma'am yan. Hindi pwede yun sa office, class. I tell you. No, hindi yan pwede sa office. Okay? And then discipline, no? Especially when it comes to meeting deadlines. Pag sinabi ng boss mo na deadline bukas, no? Ako, nasanay na ako eh. Pag deadline bukas, no, maaga pa lang, ngayong araw pa, ba, bukas ang deadline ko. Ngayong araw pa lang, isasubmit ko na. No, talagang nag-aano ako, hindi ako sumasagad as much as possible sa deadline. No, just in case may kailangan ka pang i-improve, makikita pa yun ng boss mo, magagawan mo pa ng paraan. No, kasi yung boss mo meron ding deadline sa iba naman. 'Di ba? So dapat talagang as much as possible hindi yung on the dot. No, at least a day before the deadline kailangan mo na i-submit kung ano yung kailangan mo i-submit. And then lastly, yung sense of teamwork, class. Remember, in an office you are not working alone. No, you're always working with a team. Diba? So respect your peers, no, your colleagues, no. You may have differences of opinions, no, pero respetuhan lang kasi ganun talaga sa office. Hindi naman kayo pare-pareho ng paniniwala diyan. Hindi naman kayo pareho ng mga working style. Diba? Dadating talaga yung time na hindi kayo magkakasundo-sundo no. Like for example, if you are working on a project, no, may mga ideas kayo na talagang hindi magkakapareho Pero yung mga ganung dapat na bagay, dapat you have to talk about it, no, as professionals. No, you have to deal with your problem in a professional way, hindi yung mag-aaway-away kayo. And then you end up not doing anything dahil nga nagkagalit-galit na kayo. So hindi pwede sa office yung ganyan. Okay? So itong overall demeanor, ang ibig sabihin nito ay yung outward behavior. No, how you behave in front of other people. No, syempre kasama na yung appearance diyan, no? Katulad yung sabi ko kanina, no, may dress code sa office. Hindi pwedeng kung ano-ano lang isuot mo. Okay? And also being self-confident, no? Yung self-confidence, no, showing that you can handle any situation. Even if you have to do tasks outside of your comfort zone, gaya nga nung ikwinento ko. Diba? Hindi ko naman kung tutuusin na trabaho yun pero dapat prepared ka sa mga ganong sitwasyon. Kasi magka-team kayo Diba? Yung pagkakamali ng isang miyembro ng team, pagkakamali nyo ng lahat yun. So, ayun, kailangan kong akuin yung trabaho nung kaibigan ko na yun, nung nag-walk out siya dun sa office. And then, yung cultural awareness. No, ito napaka-importanting element nito when I was working in that organization kasi it's an international organization. You deal with too many cultures, iba-ibang bansa. Siguro kung mga 70 countries lang, meron yung mga ganong nagtatrabaho dun sa office na yon. Siyempre, iba-ibang culture, iba-iba yung mga ugali nila. No, what is acceptable in their culture may not be acceptable in our culture.
diba? Or what is acceptable in our culture may not be acceptable to theirs, no? So kailangan talaga marunong kang mag-adjust sa ugali lahat ng taong makakatrabaho mo. Okay? So ano din diyan? Kasama din diyan yung safety awareness, no? Yung working safely and efficiently. No, lalo na siguro pagka yung mga nagtatrabaho ka sa mga production line, no, dapat you have to be observe yung mga safety measures na ini-implement ng company na yon. Okay, so yan, ano bang mangyayari sa inyo pagka nalabag niyo yung mga ano na yan, yung mga rules na yan? Kaya nga yun nga meron ngang code of conduct yung mga offices, yung mga organizations to guide us in our behavior. To guide us when we are going to make decisions. Diba? So kung may nalabag ka dyan, no, syempre may corresponding disciplinary action yan. No, buti nga kung masususpend ka lang, what if they fire you, no, or ma-terminate ka dun sa trabaho na yon. No, so you have to be very particular about yun nga, observing ethics and being professional in the workplace. Okay? So, ito na, no, mapping your professional plan. So, yan yung lagi ko sinasabi sa mga estudyante. Okay? So, you still have a long way to go. No, isang taon pa, isa't kalahating, 4 na semesters pa kasi hindi pa tayo tapos ng first sem. No, pero dapat, as early as now, no, dapat hino-hone nyo na, no, yung ini-instill nyo na sa sarili ninyo yung pagiging professional. No, kasi yun nga para hindi kayong mahirapang mag-transition when you are already working. Okay, so yan, these are things that you really have to remember kasi magagamit nyo lahat ng mga sinabi ko ngayon or lahat ng mga itinuro ko sa inyo when you are already working. Okay? So, ayan, it's 2:52 p.m. Hindi ko na i-discuss yung quotation at saka yung word of the day kasi kukulangin tayo. I would just like to know, class, what your key takeaways are from today's discussion. I hope you learned something today. Medyo mahaba rin yung aking mga diniscuss sa inyo today. Sige, anyone? What have you learned today? Sige, Richard. Ano po yung sa professionalism, hindi lang po siya madadala through dress codes. Yung professionalism, madadala po siya through your actions, how you interact with your colleagues, employers, and your future employees. Yun po yung professionalism for me. Okay, very good. Thank you, Richard. Lunelyn? Ma'am, sa akin po, parang yung mga tinakal po natin ngayon is talagang nag-ano po sa amin, na-shock po kami na ay ganito pala dapat pag magtatrabaho na kami. So kapag hindi pala po namin parang pre-practice na maging professional, magkakaroon po talaga kami ng culture shock once naka-graduate na po kami. Yes, Kaya, yun. Ano po, Diba? Pero thankful po kami na natakil po natin to ngayon. Okay, that's good to hear, Lunelyn. Okay, pero kung tutuusin, kung isipin ninyo, napaka-basic lang ng mga diniscuss ko sa inyo di ba? Na pwede natin talagang i-apply yan sa pang-araw-araw na buhay. Kaya yun nga as early as now, you should start para pagka nag-transition kayo sa workplace, hindi na kayo mahihirapan. Okay, so thank you, Lunelyn. Ruben, how about you? What did you learn today? Balik po dun sa freedom of speech at freedom of expression. Usong-uso po kasi ngayon yung mga magpo-post sa Facebook o kaya makikipagkwentuhan ng ganito. Pero yung sinasabi nila mga parang misleading na mga fake news niya. Tapos yun na nga, isasabihin na lang po nila bakit ano pa rin yung may freedom of expression. Na parang pag napunta siya sa corporate world, parang hindi maganda na yung lagi yung magiging dahilan niya. Dapat i-back up niya na rin sa sarili niya yung bagay na, pag professional ako, dapat ganda, dapat may basis yung mga sinasabi ko, tapos hindi lang basta-basta nagsasalita. Okay, good. Thank you, Ruben. May freedom of expression din yung manok. Parang may gustong sabihin yung manok Ruben.
Okay, sige. Thank you. How about you, Nikki? Yung key takeaways ko po, ma'am, in today's lesson po, yung work ethics is not just about employees only, but also to employers nga po, na siyang nag-create ng work environment. And then, I realized na your work ethics is a reflection of your character, and your Yes. character is a reflection of you. Ayun po. Kung Yes. paano ka mag-behave sa workplace, ganun din po yung magre-reflect sa sarili mo. Yes. And then, way back po dun sa freedom of speech, yung sinabi niyo po kanina na be careful what you say to others because you may not get a chance to take back your words. Kasi nga po, every word na sasabihin mo sa isang tao is may impact, whether Yes. it will be negative or positive po. Ayun po. Okay. Okay. Well said. Very good. Thank you, Nikki. How about you, Hazel? Hazel? Hello, ma'am. Sige, go ahead. Regarding po dun, ma'am, sa yung sa mga tungkol po sa workplace. Kasi medyo na-encounter ko na rin po yung mga kagaya nga po ng sinabi nyo. Kasi nasa BPO industry rin po yung, Okay. yes po, on-site po kasi ako, ma'am. Okay. So, Tapos, working student ka? You're a working yes student, po. Hazel? Okay, sige. Actually, ma'am, naka-encounter na po talaga ako ng irate customer. Then, ang nangyari nun is na supervisor call po ako nun. Kasi first time ko lang po talagang nasigawan, tapos napagsabihan ng masamang salita. Kaya sobrang na ano po talaga ako na culture shock. Then yung sa professionalism nga po na sinasabi niya, talagang kailangan palagi na lang kalmado. Kasi po meron pong ibang customer talaga na pag pagsagot mo pa lang ng tawag, galit na agad po sila. Oo, totoo yun. Sobra po talaga, ma'am. Oo, totoo yun. Manghihingi ka na lang ng pasensya. Totoo yun. Ako dyan aware ako dyan kasi yung son-in-law ko, no, yung manugang ko, no, na dito rin nakatira sa bahay ko along with my daughter at saka yung my grandchildren. Sa call center yon. No? Yes, So, ma'am. una niyang naging work, yun nga, sa siya tech support siya. So, yun, minsan pagka yung bumababa, lagi pa naman siyang graveyard, no? So minsan bababa ako sa gabi tapos maririnig ko siya, no? Kalmado yung pananalita niya. Tapos later on magkukwento siya, no? Na yun nga minumura siya, no? Canadians pa yung mga niya, yung mga hinahandle nilang account. No? So, yes, ma'am. Pag international talaga, hindi mo masasabi yung mga ugali nila kasi minsan po may ibang nagsasalita sa akin na naiintindihan mo ba yung sinasabi ko? Nakakaintindi ka ba ng English? Kaya mo ba kaintindihan? Ilipat mo na lang ako sa kayang umintindi sa akin. Yung parang ganun, ma'am. Sobrang nila, racist. Ang bastos. Totoo, lalo na yung mga ganyan, yung mga Canadian, Australian, mababa Yes, ang po. tingin nila sa mga Asians no? So if they find out that if you're an Asian, ayun, lalo kanilang mamaliitin. Yes po. No? Pero yun nga, no, lagi ko sinasabi, if they go low, you go high. 'Di ba? Yung at least pagdating sa iyo wala silang masasabi sa ugali mo if you still act in a professional manner. Yes, ma'am. Kailangan din talaga kasi recorded po talaga yung yun nga recorded pag sa mga malalaman. True. Kaya talagang matututo ka talaga yung Yes, virtue po. ng patience, talagang matututunan mo yan along the way. No? Yes, Syempre ma'am. mahirap maging manhid sa mga masasamang sinasabi ng iba, pero sabi nga nung son-in-law ko, pero medyo na-hurt siya, pero parang nasasanay na lang daw siya, no? Hindi na lang niya pinapansin. Yes, ma'am. Talagang nung umpisa lang po talaga na culture shock lang ako. Pero ngayon pong tumagal-tagal, Medyo nasasanay na ako sumisigaw sila, ma'am. Okay. Sige, that's good. Thank you, Hazel, for sharing Thank you your po. experience. Thank you, Hazel. Okay, so wala na nagre-raise ng hand, no? Teka, parang meron lang nag-chat. Wait lang ha. Ito si Aliyah. No, sabi niya, nag-highlight po sa akin is yung criticism is not constructive. Therefore, I realize po na we should always think of alternative words instead of saying bad or derogatory words to one's work.
No, dapat pa i-consider natin yung mararamdaman nila once na punahin po yung work nila. Also, we should criticize only their work and wala po dapat personalan. That's true. No, it's actually the work that we are critiquing or criticizing, not the person. No, kaya lang minsan hindi na hindi nagkakaroon ng distinction pagdating diyan. No, madalas pinepersonal natin. Okay, so I guess that's it for this afternoon, class. Thank you for attending. It's already 3 o'clock. So wait nyo na lang kung kailan ko, sa Friday ko i-upload yung quiz sa ERTU. Yun nga, sabi ko, sorry but we have no choice. We really have to use ERTU. No? Tsaka yung yung mga revised na PowerPoint, i-aanuhin ko rin to. I-announce ko na lang sa group chat para alam ninyo kung kailan nyo ma-access. Okay, so you take care, everybody. Stay safe always. I'll see you next week. God bless. Bye-bye. Thank you po. Thank you Thank you po. po. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Thank you, guys. Salamat. Thank you po. Thank Thank you. you, ma'am. Thank you. Thank you po. Thank you.